Dito ka. Ilan taon na kayo sa bahay niyo? Ano po, 1 year and 3 months. Sa bahay sa sinunod. Ay, bakit? Hindi pa po. Kasi hindi pa rin po. Lipat po. Kaya pa pala nililipat ako. Sabihin daw, meron ka na matulog. Para Positive ka rin. Sandal ka sa tanggalin natin. Wala ka na masakit sa puso? wala. Ay, blood, wala naman? Wala. Ano ng puso? Gagaling ang bata. Gagaling ang bata. Ha? Gagaling ang bata, ha? Gagaling ang bata. Umuho ka. Kaya sa simbang dito. Gagaling ang bata. Gagaling ang bata, ha? Ha? Gagaling ang bata. Kasi itong ina, ha? Maliwanag. Maliwanag ba? Tama? Kita mo kala? Titigil ko to, basta titigilan mo mag-ina. Sakit. So, pakitaan pa kita eh. Ano? Titigilan mo mag-ina. Sumagot ka na, oo. Hindi kita tapantangan, sinasabi ko sa'yo. Titigilan na mag-ina. Titigilan na mag-ina. Pupulbusin ko kayo lahat dyan. Yan ang sabi ko sa'yo. Wala akong ititira. Papatay ko kayo lahat. Wala akong tigil. Maliwanag. Tigilan nyo ang bata at nahihirapan ang bata, ha? Maliwanag. Ayaw. Ang matigas. Yan natin. Ano? Ano? Maramdaman mo ah. Bakit napao ka? Titigilan ng bata. Titang ka na. Ha? Titigilan. Titigilan. Titigilan hindi. 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 Titigilan kita. Tigilan mo itong mag-ina. Maliwanag ba? Maliwanag. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag. Kumuha ka. Tigilan kita. Sa pangyarihan ni Yahweh ni gumawa ng langit at lupa, lahat ay magaganap sa iyong pahintulutan. Sa kapangyarihan ng Ama at ng Panginoong Yesus, sa aking Panginoong tagapagligtas. Ito. Sa impyerno. Sa mga kalabas ng mata ko yung iguan. Ano? Ano? Ayaw talaga? Ayaw? Ayaw talaga? Ay siya, paalam, kaibigan. Uy! Sing! Uy!
Uy. Wala lang. Uy, bilat. May problema ka sa regla mo? Opo. Okay tayo. Ba't hindi ka nagsasabi sa akin? Tapos di ka rin nagkakatulog. Oh. Pag binabangungot ka, anong senaryo? Kinakausap mo po ako nung nakaraan eh. Parang naliligaw, ganun? Oo, pag hindi ko daw po ako sumuko. Ano Saktan talaga? daw po niya yung father ko. Basta saan ba natin mo? Sa Manila po. May sakit Manila? na po. Sa ospital? Wala yung sakit ng father. Ano daw ang kailangan niya? Ano yung tsura niya? Maliit daw po yung nakita ko. Pero nagsasalita siya. Nasaan yung manika na yun? Natatanda mo pa kung nasaan? Nasa ano po eh. Nasa upuan. Pero yung paligid. Pero saan mo siya dati nakakita? Kasi po, dating bago bahay ko niya? siya bago ko siya na-encounter, Oo. 1 week before, meron na sa akin talagang gusto ko umuha. Matanda po siya. Matanda siya, pero nagsasalita siya ng Latin. Pero tingin mo yung nasa manika is yung matanda din? Hindi. Okay ba? Iba po yung boses mo. Kasi nararamdaman ko parang 3 to 5 eh. Tama ako kanina. Di ba sabi ko sa'yo, depende ang lakas ng spiritual ng bata sa lakas ng spiritual ng ina. Therefore, may gumagambala sa'yo, magre-reflect sa anak mo talaga. At pinaganyan mo ang sarili mo. Gusto mo mapahama ang anak mo. Sabi ko nga ako, malakas yung life. Nag-umpisa lang siya ng paglipat na. Oo, sobra. Ibig sabihin yung manika na nandun nakabaon yung bahay. Nagtataka nga po ako kasi nung nandun kami sa mismong bahay namin, okay pa ako. Tapos May sarili ba kayong bahay? binenta ko po eh. Kasi hindi ko po maitiis yung mga kapitbahay namin na Wala namang mabag sa buhay niyo. Bakit iniintindi mo? Hindi niya kaya ko. hindi ko po kaya. Hindi kaya makapagplastikan. Yes. Kasi hindi mo naman ayos ang gagawin mo lang. Sige. Alam niyo yung kanina yung naunang pasyente? Ang mangyari kasi nito, di ba limang bala siya? Sino ng mga bata? So, tanda ng mga bata kung sila naman ay hindi nila magagaling ng sakit. Sila yung descendant naman at tulungan niya. So hanggang magpapagod sa paano. Hanggang hindi siya na papatay, yun yung gagawin. Gusto mo mangyari sa inyo yan? Siya. Anong gagawin? Saka hindi sila basta-basta dumadali kapatid ng lalaki. Babae sila kasi alam nila ang babae pakila. Kasi yung Relax. Inom. Inom. Ano mo na? Mas babakuran pa kita. Tapos pangontrahan niya. Pinatatakutan ko kaya na ako lumapit dito kasi yung father ko, yun ang inaano niya sa akin, nasasabi Panaginip? ko. Hindi. Hindi niya inaano ang tatay mo. Pero bakit niya binabanggit yun? Para siya panghinaan ng loob, para sila makapasok. tinatakot ka na. Tinatakot ka lang nila. Kasi sinasabi Kasi pag binanggit ang tatay mo, alam kasi nilang kahinaan mo ay tatay Oo, mo. doon ako nang hinda ng Yun na. sobra. Kaya ako lumapit. Kasi ang demon, tandaan ninyo, kung saan ka mahina, doon ka natitirahin. Ako nga lang piliman Saka karamihan na sinasabi ng demon, hindi tunay. Halimbawa, ako, nakahuli ako ng demon. Hindi kami magkakilala ng pasyente ha. Pero pag sanib ng demon sa katawan ng pasyente, alam ng demon yung pangalan ng anak ko. Ng dalawa kong anak. Paano nangyari yun? Ganoon sila ka-powerful. Ibig mo alam ng pasyente yung pangalan ng anak, dalawang anak ko. Siyempre kung mahina-hina na loob ko, titiklop ako kasi anak ko yun eh. Kaso alam ko kasi inaral ko yun sa demonology dati, na ganun talaga sila. Kumbaga may naka-ready na silang script. Pinaghahandaan pa. Pinaghahandaan nila yon. Halimbawa, alam nilang doon ka mahina sa father mo. Gagawa sila ng script para panghinain ka gamit yung tatay mo. Halimbawa, kung patay naman ng magulang mo, ang gagawin nila, papaniginitin ka nila ng magulang mo. Parang gano'n. Para mag-training. Para mag-create ng portal papasok sa katawan niya. Tapos po, sumagot ako sa kanya, pinilit ko
sumagot pero hindi ko na Dapat hindi mo siya sinagot. Sabi ko sa kanya, lalaban ako sa'yo, hindi ako susuko. Dapat daw nang ginawa mo, hindi mo siya pinansin. Bakit? Kasi nagkasala ka din. Kasi sa Bible, nagbabawal ng Diyos ang mga pagsangguni sa mga yumao. Siyempre, ang pakikipag-usap din sa mga demonyo. Training talaga. Pinagbabawal ng Diyos yun. Okay? Diba? So, bakit pinabayaan ng Diyos naman magkasakit rin ang mga bata kahit mahal ng Panginoong Yesus? Patingin ninyo. Tandaan niyo sabihin ko, God works in mysterious ways. Ibig sabihin, kung hindi pinabayaan ng Ama na magkaganyan ang mga bata, hindi nyo mariresolve to. Kasi kung sa inyo lang, o sa tatay mo lang, papabayaan mo lang. Kasi ibang usapan na kasi pag bata na nagkasakit. So, doon kayo medyo narattle, doon kayo medyo nataranta. Kaya nag-seek na kayo ng help na. Pero kung hindi tinamaan ng batang to, hindi kayo magsisik ng help. Hanggat kaya. Hanggat kaya eh. Unless kung magkasakit na ang tatay mo, kayo magkasakit ka na. Bakit? Bata ang ginawang parang kulay. Kumbaga. Yung tinatawag natin, God works in mysterious ways. Tapos, pag nagpe-pray naman tayo kay Lord ng help, diba, Lord help us. Tandaan mo, hindi yung kinabukasan gagaling ka na. Diba, may sakit ka. Laging tao ang ipapadala niya. Tao ang tutulong sa'yo sa problema mo. Kung pera ang problema mo, tao pa rin ang ipapadala niya. Hindi naman siya magpapadala ng pera sa pintunin niya, parang gano'n. Ngayon, pag nireject niyo yung help, doon tayo magkakaroon ng problema. Kaya very good thing din na sadya. Okay? Kaya naging susi eh. Kaya na. Kasi nabother ako talagang ang taas talaga ng lagot. Kaya lipat na kayo. Laging in-advise na lumipat talaga. Ano ba yan? Rent to own? Hindi naman? Rent lang? Ba't may bahay kasi kayo binenta niyo? Hindi ka. Hindi mo iniisip yung hirap ng renta. Kapalibot kasi yun. Tandaan ninyo, Hindi talaga. kahit saan ka pumuntang lugar, may ganyan. Hindi niya kaya eh. Hindi sa galit sa'yo ang mga tao. Hindi niya kaya ko eh. Kasi meron kayong mga bagay, ibig sabihin mas blessed kayo kaysa sa kanila. Dapat nga matuwa ka pang may naiingit sa'yo eh. Ikatuwa mo, alam mo kung bakit. Ibig sabihin, mas marami kang blessing na tatanggap kaysa sa kanila. Minsan po kasi, yung mga masasakit na salita na Hindi mo maiwasan yun. Alam mo namang hindi totoo, ba't ka nasasaktan? yun na yung sinasabi ko sa akin. Dapat mo sa sarili mo na hindi totoo. Sabi niya, ignore mo lang. Ganun ang gawin mo kasi kahit saan dyan, ba, lumipat kayo dyan. Later on, magkakaroon din naman ng ganyan dyan sa inyo. Kahit saan tayo lumipat, ganyan. Ignore mo lang. Tapos, ang sistema dyan, huwag niyong hayaang makalapit sa inyo yung mga taong hindi naman, wala namang may tulong sa inyo. Kumbaga, walang ambag sa buhay mo siya. Wala, diretso ka lang. Oo. Basta alam mo walang ambag sa buhay mo, kahit anong sabihin nila, so wala ka namang ambag sa buhay namin. Kasi siya pag may narinig, pinadumdam mo na eh. So, kaya ngayon, Yun ang baguhin mo nga. para Kasi kumbaga, maaaring yung paglipat ng bahay nyo, sign ng demon na rin yun eh. Kumbaga bubuyuhin ka, alam ng demon na mahina ka sa mga marites, doon nakatitirahin. Nag-result din to ng paglipat ng bahay. Doon nag-umpisa, di ba? So paglalabanan mo yun, lahat ng negative. Okay? So, sa lugar na yun, Bubugin na kita. Sa tipitan ko talaga yung pamo ng bakal. okay na ba yun? Okay na yung ano. Ano ginamit ko sa kanya? Yung Pangalawa. Yung malingon ko. Ah. Yung ano, cheap. Black. Hindi, yung pangalawa. Daliri lang Daliri ginamit lang. ko sa'yo. Yung una, yung parang, ito. Yung una. Pangalawa, dalili. Ayan. Baka sabihin mo, hindi, may video ako dito. Pangalawa, daliri. Pangatlo yun. Ayaw. Kumakota kasi sila eh. Ayaw niya.